Bagyong Undoy noon. College student ako and nagdo-dorm. Usually, kapag sobrang lakas ng ulan, nakakatakot lumagpas ang tubig sa tulay papunta sa kamiling. Kaya nag-decide ako na sa classmate ko muna makitulog. Super close ko family nila and open ako sa bahay nila. Doon ako natutulog at kumakain. So that day ng bagyo, doon ako natulog sa kanila dahil nga sa baha. Nagising ako bandang 2:30 AM. Patay ilaw silang matulog pero bukas bandang kusina. Noong una, may narinig akong yabag. Akala ko kuya lang niya. Kasi usually gising yun ng gabi or baka if sino lang since madami silang close doon. Yung classmate ko may sarili siyang kwarto at wala itong pinto. Ang takip lang nito ay kortina na maigsi. After ng yabag, may naririnig ako na kumakalansing as in parang bakal na hinihila. Papalapit na yung tunog nito. Unti-unti lumalakas yung kalansing. Nung tinanggal ko yung kumot ko para malaman if ano, nakita ko naglalakad na paa. Sunog yung paa. At may nakataling chain ball. Naglalakad na siya papalayo sa kwarto nang biglang huminto at humarap yung paa papasok sa kwarto. Kumalansing na mabilis yung bakal na akmang parang papasok. Napabalikwas ako sa takot and sobrang takot ko na di ako makasigaw. Pero hinablot ko yung kaklase ko sa sobrang takot ko na baka tanggalin yung kumot. Hindi siya nagising pero ramdam ko pa din na para siyang nakatingin sa akin. Na para bang kahit anong oras kaya niya akong hilahin. After nun, hindi ko alam paano ako nakatulog sa takot. Pero pagising ko, kwenento ko agad sa tao sa bahay nila at sa kaklase ko. Tita, grabe nangyari sa akin kagabi. Kwenento ko if ano yung nakita ko. Ay, nakita mo din yun? Oo, meron talaga niyan dito. Nagulat ako na para bang normal yung nangyari. Pero kwenento nila na yung bahay nila ay isa sa daanan ng tren nung panahon ng Hapon. Doon naglalagi ang Pinoy na bihag ng mga Hapon and meron ding tinatapon na patay dahil sa liblib na lugar. Simula nun, hindi na ako natulog sa kanila. Kinalimutan ko ang nangyari noon para makapag-focus sa pag-aaral.